Kasunod ng pangaharas ng China sa ating mga barko sa West Philippine Sea, tumambad ang pinsala sa mga barko na binugahan ng tubig. Ayon sa AFP Western Command, nanganib na lumubog ang ML Kalayaan kung nagtuloy-tuloy ang pagbaha sa loob ng engine room. Saksi, sina Marisol Abduraman at JP Soriano. Sa gitna ng pangahabol, pangwa-water cannon at delikadong pagmamaniobra na nagresulta sa banggaan sa rotation and resupply mission sa Ayungin Shoal. Kabilang sa mga sakay ng Unaiza May 1 sina AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. at AFP Western Command Commander Vice Admiral Alberto Carlos. Tinunggo tayo. So, napaka-sinungaling po nila dahil binabaliktad nila. In fact, sinabi nila, tayo daw ang bumunggo sa kanila, which is really impossible kasi napakaliit ng ating barko. Sila ang lalaki. Gigante yung mga barko nila. Kabilang sa mga napinsala ang ML Kalayaan na tumirik sa gitna ng dagat matapos itong habulin at ma-water cannon ng China Coast Guard. Nabasag ang windshield, nasira ang mga electronic system at navigational equipment, pati na ang mga power generator at ang main propulsion engine. Tumigil na pong kusa yung ating main propulsion engine. Kaya practically they were dead on the water. That boat could have sunk kung nagtuloy-tuloy po yung flooding doon sa engine room ng ML Kalayaan. Sa pagharap ni Chinese Ambassador Wang Xilian kay Foreign Affairs Undersecretary Teresa Lazaro, diretsahang sinabihan si Wang na ipinoprotesta ito ng Pilipinas. Sinabi rin daw ni Lazaro kay Wang na walang karapatan ang China na makialam at manghimasok sa lehitimong aktibidad ng Pilipinas sa West Philippine Sea na nasa loob ng ating exclusive economic zone. Ipinorotesta rin ng Pilipinas ang nangyari nitong Sabado sa Bajo de Masinloc kung saan na-water cannon din ang ating mga barko. Sa ulat ng official state news agency ng China na Xinhua, tinawag ni Wang na infringement at provocation ang ginawa ng Pilipinas sa Ayungin Shoal at Bajo de Masinloc. Inilahad niya ang mariing pagprotesta ng China sa baygiit na teritoryo ng China ang mga ito. Hinimok daw ni Wang ang Pilipinas na itigil ang mga aksyon nito at bumalik sa pakikipagdialogo. The Philippine government firmly asked China to immediately undertake the following actions: direct its vessels to cease and desist from its illegal actions against Philippine vessels, and to stop interfering in legitimate Philippine government activities or lingering in the waters around Ayungin Shoal and doing any action that violates the Philippine sovereign rights and jurisdiction in its exclusive economic zone. Mismong 2016 Arbitral Award ang nagsasabi, bahagi ng ating EEZ at Continental Shelf ang Second Thomas o Ayungin Shoal. Gayon din ang Mischief o Panganiban Reef. Pero sa Panganiban Reef, nasaksihan namin mismo sa aerial survey ng BFAR ang stadium, sports complex at iba pang istruktura sa artificial island. Bukod pa riyan, meron sila mga additional construction na expansion po ng Mischief Reef. Pero yung mga buildings na yon, talagang gano'n na karami yan. Nagdadagdag sila na parang idudugtong nila. Kinukunan pa namin ng pahayag ang National Task Force in West Philippine Sea tungkol dito. Tanaw din namin ang bantay na pwersa ng China. Merong movement ng mga sasakyan nila sa baba. Di ba may mga perimeter road sila? Kung saan tayo pupunta, ma'am, sumusunod din yung mga trucks nila. Siguro pinapakita rin nila, ma'am, na ready sila in case kung ano man yung gagawin po natin na maneuver, ma'am, doon sa area. Bukod sa 5 radio challenge, 4 na beses din kami pinaputukan ng red flare mula sa Mischief Reef kahapon. Pero nakalapit pa rin kami sa lugar. Sa 4 quadrants, sila, ma'am, warning shot sila ng red flares para warningan tayo, ma'am, na wag pong lumapit sa kanilang reef. Kahit anong warning shot ng flare is gagawin pa rin natin, ma'am, yung nakatang na tungkulin sa atin. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman. JP Soriano, kami ang inyong saksi. Mga kaibigan, samahan nyo kaming saksiyan ng mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Para sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.